alam mo ninyo, ang magnanakaw nandiyan sa loob eh. Bakit hindi ninyo ilabas yung minutes of meeting ng small committee na tinira po yung 2025 national budget kung bakit tayo nagkakabuhol-buhol ngayon? BICAM report po ang hanapin ninyo. Ito ang nakakagulat na balita ngayon sa mundo ng politika. Talaga namang marami sa mga taong bayan ang natuwa at nabigyang pag-asa nang bumungad nga ang balita patungkol sa ginawang pag-aksyon ng Korte Suprema sa isa sa mga petisyong inihain kaugnay pa rin sa usaping pagkatay sa ating pambansang pondo. Ito nga ay tungkol sa inilabas na notice ng kataas-taasang hukuman na kung saan ay inaatasan ang Kamara, Senado, Office of the Executive Secretary at Department of Budget and Management na magbigay tugon at ipaliwanag kung bakit hindi dapat harangin ng Supreme Court sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order ang patuloy na paggamit sa questionable special accounts in the general funds na lumobo ng mahigit sa 12 billion pesos at DPWH Special Road Fund na umabot din sa mahigit 17 billion pesos matapos nga itong dumaan sa makapangyarihang Bicameral Conference Committee noong 19th Congress sa ilalim ng liderato ni dating House Commission on Appropriations Chair Zaldico at Senate Committee on Finance na si Senator Grace Poe. Di umano ang ginawang pakikialam ng Bicameral Conference Committee sa 2025 national budget ay malinaw na isang paglabag sa ating saligang batas. Bagamat hindi pa naman tapos, ay marami sa ating mga kababayan ang umaasa na naway ito na ang simula upang tuluyang mabigyang hustisya ang ginawang paglapastangan sa ating pambansang pondo. Malayo, kanina ay nasubaybayan ko yung pagdinig ng budget. May dalawa huro nagtatanong, kung ano-ano pong tinatanong. Alam mo ninyo, ang magnanakaw nandiyan sa loob eh. Bakit hindi ninyo ilabas yung minutes of meeting ng small committee na tinira po yung 2025 national budget kung bakit tayo nagkakabuhol-buhol ngayon? BICAM report po ang hanapin ninyo. Marami po nagtatanong ano pong update na. Nag-file na po tayo muli ng manifestation eh. At sinasabi nga ho natin na kung ayaw na ninyong mag-oral argument, utusan na lang ninyo kami, yung mga nag-file ho ng kaso. At yung panig ng gobyerno, mag-submit na lang ho ng memoranda para tapos na yung kaso, submitted for decision na. Hindi ho pwede nakabinbin. Had the Supreme Court issued a temporary restraining order on the abuse, hindi po use on the abuse of the 2025 unconstitutional, invalid, immoral, unlawful 2025 national budget, hindi po nauubos ang perang ganito. Daang bilyon na po ito Massive corruption po ang issue dito. Massive corruption and looting of public funds. Balikan sana nila itong dito ho nagsimula, itong 2025. Yung 23 sinimulan na nila. 23 sinimulan na nila. Kinargahan nila ng todo, kaya nga po na-invento yung sagad-sagad sa buto na AKAP at saka yung AYIX, di ba? Pambili po nila yun ng pirma para doon sa huwad na People's Initiative. Dinesign na po nila yan, kanya aktibo sila noong 2023 na nananawagan for People's Initiative dahil daw po kaya mahirap ang Pilipinas. Ito yung dahilan ng mga walang hiyapong yan. Kaya daw po mahirap ang Pilipinas. Kaya daw po naiiwanan na ang Pilipinas dito sa ating rehiyon because of the very, very restrictive economic provisions in the Constitution. Therefore, we have to open up the Constitution and amend it. Ang bubudol po yon. Subalit, linabanan po ng mga Pilipino yan. Nagtagumpay naman tayo. Ganon din sana ang gawin natin ngayong darating na Sabado. Labanan din natin, korupsyon na po ito. Trilyong piso na po ito. Balik po natin. Yung mga nagtatanong-tanungan dyan sa mababang kapulungan, budget season po kasi ngayon. Ang hanapin po ninyo, itong BICAM report ng 2025 for the 2025 budget. Hanapin ninyo bakit may mga blanco itong BICAM report. Umabot na po sa Korte Suprema itong kasong ito. Naisumiti na rin po namin ito. Dapat din, isesentro lang ho natin para po nasa tama yung konteksto, pati po yung paglabas ninyo sa darating na linggo. Hanapan at panugutin po natin itong mga nakapirma. Ito po yung mga miyembro ng mababang kapulungan at mataas na kapulungan.
Ang hepe po ng Bicameral Conference Committee on the part of the Senate, ito pong chairman nila, si dating Senadora Grace Poe. Yung hinahanap po ng mga mambabatas na minutes of the meeting ng small committee, meeting or hearing, wala nga pong mailabas eh. Ipatawag nilang po itong mga to. Etong si Saldico, bakit ba yung mga panatiko ni Saldico dyan sa mababang kapulungan? Total, ang dami naman ninyong ninakaw sa mamamayang Pilipino. Magpetisyon po kayo sa Vatican. Ipakanonize nyo na po ito. Gawin nyo na ring santo. Total, hindi ninyo mahipo eh. Hindi nauutal kayo pag binabanggit nyo yung pangalan eh. Sadyang iniiwasan. Pera po ng Pilipino ito. Your honors, hindi nyo po pera ito. Patawag nyo. Panagutin ninyo. Nasaan yung minutes of the meeting ng small committee meeting? Ito ho eh, ang dali-dali eh. Kung wala silang maiproduce, common sense naman. Magpunta kayo sa pumirma. Patawag nyo itong dalawa. Hindi naman pwedeng sabihin interparliamentary courtesy. Eh yung Congressman Toby Chanco nga ho na hindi kasali rito, pinatawag at nag-appear sa Senado eh. Hindi naman binastos. Eh itong isa ho, dating senadora. O wala na pong kortesiya ito. Dapat ipatawag ito. Panagutin natin anong nangyari dito sa 2025 national budget. Bakit ninyo sinalbahe? 1.1 trillion po ito eh. So dapat ito panagutin. Ang dami nito, ang dami nakapirma rito. Ultimo yung mga minority nakapirma rito eh. Ipatawag ang mga ito. Ngayon, yung ngayong chairman po ng Senate Finance Committee, pirmado rin eh. E di tawag din natin dito. Ibig sabihin, bahagi ka ng Bicameral Conference Committee. Tanong natin, sino yung bumubuo ng small committee? Hindi pwedeng hindi mo alam. Member ka ng BICAM on the part of the Senate. At mas lalong hindi pwede at hindi ka tanggap-tanggap kung sasabihin po niya sa ating mga Pilipino ngayon, hindi ko alam kung sinong member ng small committee. Delikado po ang pera natin lalo. Bakit? Siya po yung chairman ng Finance Committee ng Senado ngayon eh. Kung pagtatakpan niya yung karumal-dumal na krimeng ginawa nila na nagresulta sa Unconstitutional 2025 GAA, sa tingin ho ba ninyo may aasahan tayong maayos sa 2026 budget? Higit pong malaki yun eh. Yung kasalukuyang budget, 6.325 trillion. Yung next year na panukalang budget, 6.8 trillion. Kabahagi po yung chairman eh ng kasalukuyang 20th Congress. Itong si Senador Sherwin Gatchalian. Dapat siyang tanungin, sino yung bumubuo ng small committee na nagtarya-tarya o nagmanggel o naghati-hati o pinagpartihan yung pera naming mga Pilipino. Tanungin natin ito. Because kung hindi siya sasagot ng tama at tuwid at hindi siya transparent and he will want to make himself insulated from any accountability, then wala po tayong aasahan na patas na pagdinig diyan sa Senado hanggat nakaupo yung mga katulad nito. Wala na ho, yan ang sinisigaw na ng lahat eh. Yung core advocacy po ng maisog na transparency, accountability, peace and security. Chairman po ito ng Finance Committee, pumalit dito eh. Ipatawag itong dalawa. Pirmado nila pareho eh. Yung past, yung former chairman ng 19th Congress on the part of the House ng BICAM at yung kasalukuyang chairman po ng Finance Committee ng House na miyembro din ng Bicameral Conference Committee ng 19th Congress. We should make them accountable. They should come out clean and be transparent. Hindi pwedeng parte ka ng isang investigasyon na meron kang pinagkukublihan o ikinukubli mo yung mga hinihingi ng mamamayang Pilipino. Ngayon, pag nakikita lamang po natin, ito po ay nagresulta doon sa kasong ating sinampa. Nakita ko po kanina sa pagdinig kanina dyan sa Senado ang ating kaibigan si Congressman Sid Ungab. Nagsampa po tayo ng kaso.
At ito po'y January pa eh. January 27, 2025, receive at 4:25 p.m. Setyembre na po ngayon. Ilang buwan na lamang matatapos na ang taon. Ano mangyayari dito sa kasong ito? Kami lamang po ang petitioner. Pero ang party in interest po dito ay kayo, yung mga lalabas sa September 21 sa linggo. Pera nyo po ito. Dapat natin silang panagutin. Naghain po tayo ng mga ebidensya at meron po tayong mga nakalap na sinertify po, certified true copy. Ito po ay sinertify din, paulit-ulit po nating pinakikita ito. Dahil maanomalya po, grabe po syndicated or sindikato na po ang nakawan organisado. Kanya bawal po ang neutral. At ikabataan, gawin nating family affair, reunion upang ipalabas ang ating saloobin. Ninanakawan po tayong lahat. It will be a little inconvenient to many or to some. You might find some inconvenience going out on Sunday, rain or shine, pero umabot na po tayo sa nuknukan Umabot na po tayo sa sukdulan. Kailangan na po kayo ng bansang Pilipinas. Watawat ng Pilipinas po ang kulay natin sa linggo. Yun po ang ating bandera. Yun po yung ating iwawagayway. We will once again proudly wave the Philippine flag, calling for the Marcos Jr. administration for accountability and transparency. Nasaan ninyo dinadala ang pera ng mga Pilipino? At eto nga dapat yan may enrolled bill. Nakakuha po kami, ito po'y matagal na naming nakuha. Salamat kay Congressman Sid Ungab. At ito po ay dated February 13, 2025. Sinimiti rin po namin ito sa Korte Suprema. Ito po yung nasa Legislative Archives and Museum Management Service. Ulitin ko nasa Legislative Archive and Museum Management Service. Pirmado po ito ng kanilang direktor. Marangal po yung direktor, hindi nagpapapressure. Hindi rin na pumapayag na magkaroon ng falsification of any public or legislative document. Ano ang linalaman nito? Dito amin na pag-alaman at pinaipakita ko na rin naman sa inyo ito ng maraming beses. Ito po, certified po yan para nakikita ninyo. Certified po yan. Malinaw po dito, ang isinumiti nila sa Legislative Archives and Museum Management Service, hindi po permado yung tinatawag nilang enrolled bill. Hindi po permado. Bakit ko ipinapakita muli sa inyo? Kasi nga po, alam dapat ninyo, yung mga nasa konteksto yung inyong paglabas. Mahirap naman yung iba-ibang grupo mananawagan, ba't tayo mananawagan? Hindi alam nung kanilang pinapanawagan, bakit nga naman ako lalabas? Alam po natin yung issue ng korupsyon. Lantaran na po yan Napapag-usapan, may public hearing. Subalit, ibinabalik lang po natin muna sa sentro para meron pong konteksto yung paglabas ninyo at naunawaan po ninyo. Huwag po tayo magpapagamit. Kanya nga po sabi ko, maging maingat. Pagka merong grupo, kahit ano pa ang kulay, na winawagaywa yung kanilang bandera o yung bandila, wag po kayo sumama ron. Personal po ang agenda nun. Dapat po ang dalhin ng lahat ay ang watawat ng Republika ng Pilipinas. Yun po yung ating dalin at yan po ang ating iwagayway ng buong tapang. Kita po natin ang ating pagkakaisa sa September 21. So ito po yung enrolled bill nila. Certified po ito. Wala po itong pirma. Anong ibig sabihin? Di walang enrolled bill. Ano bang kahalagahan ng enrolled bill? Ang enrolled bill kasi pagka meron na, ito na nga, pumuputok na. Hinahanap nila sino yung nag-insert, etc., magkanong halaga. Wala po yung pinagmulan Itong pinagmulan, wala pong pirma Walang pirma, yung dating Pangulo ng Senado noong 19th Congress,
walang pirma yung Secretary of the Senate. At hindi itong mga ito, hindi sila pwedeng basta na lamang ikikibit balikat. Empleyado po natin lahat ito, trabahante po ito ng mamamayang Pilipino. Titulo lang po iyan. Sumasahod po iyan, gamit po ang buwis na ating binabayad. On the part of the House, ito pong si Martin Romualdez, walang pirma. Ganon din, itong si Reginald Velasco, ni ngayon ay hindi mo makita. Nagputukan po yung kontrobersiya. Walang pirma. Itong si Bongbong Marcos, yung Pangulo ng Pilipinas, wala po talagang dapat pirma yan. No? Itong apat. Kasi yung pirmado nila, yun ang isasampa sa tanggapan ng Pangulo. Okay. Hindi pwedeng sabihin na kung hindi daw siya Pangulo, sasama rin siya sa rally. Hindi yung pwede yun. Bakit? Pilipino ka nga. Pero baka nakalimutan ninyo na sila nga yung, bakit ba itinatag yung Presidential Commission on Good Government? Di ba? Ano hinahabol nun? Di ba nakaw na yaman nino ng mga Marcos? Bakit ngayon nakaw na yaman ng Pilipino tapos sasabihin kung hindi ako Pangulo sasama ako, hindi yung pwede. Yun, lantarang budulan po yun. At hindi pwedeng itanggi na walang kinalaman ang executive department. Uulitin ko, lagi nating gagamitin mismo yung kanilang sariling mga propagandist. Itong Inquirer po, Inquirer.net, i-deny nila yan, i-take down nila. Malinaw po yan thoroughly reviewing the 2025 budget to conform to charter. Sino ho nagpahayag? Yung Malacanang din. Sino-sino po sila dyan? Nandyan po lahat Diba? Babalikan ho natin yan. Ngayon, napag-usapan po natin yung pinagmulan, yung BICAM report, napakaraming blanco, 241 billion pesos more or less, yung nakita ni Congressman Sid Ungab. Yung ipinakita ho namin sa inyo, pinakita ko sa inyo yung petition sa Korte Suprema, ipinakita ko sa inyo yung certified copy of the unsigned enrolled bill. Ano ang dapat gawin? Ang dami hong perang nawawala In total, in sum, 540 billion na flood control funds. No, may nag-breakdown, pinakita din. 245 billion po napunta doon sa mga miyembro ng Lakas, NUCD, or Lakas CMD. Hindi ko na alam po ano basta yung Lakas Party. No? Sino ang pinuno ng Lakas? Di si Martin Romualdez. So dito natin makikita na talagang linalaro nila ang pera ng sambayan ng Pilipino. Yung tamang investigasyon, ipatawag uli si dating kalihim Manny Bonoan ng DPWH. Hindi ka pwedeng excuse. Lumabas na yung MBB. Siguro kung ngayon yung ginawa niyong BBM para bagay na bagay talaga sa pangalan ng inyong amo. MBB, yung construction company. Maglangke, Bernardo Bonoan. Lumabas uli yung pangalan Ipatawag yung Secretary Manny Bonoan dati ng DPWH, pabalikin yung Secretary po ng DBM, si Amina Pangandaman. Ipatawag, wala po akong ini-impute sa taong ito. Nakilala ko ito, kasama ko ito, personal kong kasama, simpleng tao, marangal, from the academe, si NEDA Secretary RC Balisacan. Bakit po si Manny Bonoan dapat ipatawag? Alam niya Alam niya yung nangyayari sa kanyang departamento. For the many years that he was there, under the present administration, Marcos Jr. administration, alam niya yung nangyayari. Put him back there. Huwag na sa Kongreso. Balik niyo sa Senado. Kanya nga po ang daming humihiling Ibalik si Dante Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon. Tama po yung direksyon ni Dante Marcoleta 3 hearing pa lamang, tama yung direksyon, tumbok na sumisikip na kaya lang may pinagtatakpan habang naghihiring ang Blue Ribbon, rewind po ninyo.